Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1782. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol pa rin sa Universal Partnership. Pero pinag-uusapan dito kung sino-sino ang bawal pumasok sa Universal Partnership. Sino-sino nga ba pinagbabawalan? At bakit nga ba sila bawal? Bakit nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1782. Persons who are prohibited from giving each other any donation or advantage cannot enter into universal partnership. So again, tungkol pa rin tayo dito sa universal partnership, pero may mga sinabi ang Article 1782 na hindi lahat pwede ang universal partnership. May mga instances na pinagbabawalan ng batas na pumasok sa isang universal partnership. Pero sa ibang klase ng partnership, kagaya ng particular, pwede naman. So again, kapag bawal mag-donate from each other, bawal ding mag-universal partnership. So ito yung general rule natin. Yan. Person who are prohibited from giving each other any donation or advantage cannot enter into a partnership. So pag bawal ka mag-donate sa isa't isa, bawal rin kayo mag-universal partnership. So sino-sino ba yung mga prohibited? So prohibited to enter into universal partnership. So, yun lang namang klaseng partnership ang bawal sila. Yung particular partnership, pwede naman. Okay? So, una, ang pinagbabawalan, yung mga legally married spouses. So, pagkasal kayo, okay? Legally married kayo, hindi kayo pwede mag-donate kasi basically parehas kayong iisang property nyo, parehas kayong may-ari. So parang binigay mo yung sa'yo din naman, na sa'yo din mapupunta kasi nga kayo legally married. So yung mag-asawa na kasal, bawal silang mag-donate from each other and then bawal din silang mag-universal partnership. Pangalawa, kahit na hindi kayo kasal, pero kayo ay living together as husband and wife. So para kayong nasa isang bubong, okay? Without the benefit of marriage. So living together as husband and wife, even without a valid marriage. Without a valid marriage. Okay? What else? Pangatlo, kapag ikaw ay guilty ng adultery or concubinage, okay? You're at the time of donation, bawal kayong mag-donate sa isa't isa. If the person who were guilty of adultery or concubinage at the time of the donation. So persons who were guilty, okay, of adultery or concubinage. Yan. At the time of donation. So bawal kayong mag-universal partnership. Okay? Sino pa? Ganun din, kahit na hindi adultery concubinage ang inyong ginawa or guilty kayo, pero guilty kayo ng mga same criminal offense, okay? Persons guilty of the same criminal offense, guilty of the same criminal offense, okay? And lastly, yung mga public officers natin or kaya naman yung wife, okay? Or kaya naman yung anak niya or yung nanay at tatay niya by reason of office. So, person or persons, tapos yung public officer or his wife, okay? Descendants, tsaka descendants by reason of office. So, persons and public officer, okay? Bawal kayong universal partnership or his wife, descendants, ito yung mga anak, and ascendants, ito yung nanay at tatay, by reason of office.
yan. So, 'pag bawal kayo mag-donate, pagpasok yan dito, bawal kayong mag-universal partnership. That is under the family code, okey? Pinagbabawalan ng family code na mag-donate kayo dito, okey? Person or persons guilty of the criminal offense, bawal kayong makipag-partner diyan or universal partnership. Kasal yun, asawa mo siya, kasal kayo, okey? Kahit hindi kayo kasal, pero nakatira kayo sa isang bubong, bawal kayong mag-partnership, okey? Nakikipag-universal partnership ka sa isang taong guilty rin ng same criminal offense, o kaya naman isang public official, bawal din kayo universal partnership, okey? Pero bakit nga daw? Ano yung reason? What's the reason of such prohibition? Why are these people not allowed to enter into universal partnership or even make donations? Okay? Kasi nga, ang universal partnership is basically donating properties. Okay? So, parang pag pumapasok kayo sa universal partnership, parang dinodonate niyo yung properties niyo sa isa't isa. Eh, since bawal nga itong mga taong 'to mag-donate sa isa't isa, bawal din silang universal partnership. Okay? A universal partnership is virtually a donation, okay, to each other, okay, each other of the partner's properties. Kasi nga 'pag kayo ay kahit na universal partnership o profit 'yan, parang gano'n din dino-donate niyo yung usufruct, okay? Parang kayo-kayo din ang gumagamit. So, parang dino-donate ko rin kasi puwede niyang gamitin, eh, okay? So, bawal din. Kasi nga in effect, ang universal partnership ay parang isang donation. Eh, since bawal mag-donate itong mga 'to sa isa't isa, bawal din silang mag-universal partnership. Yun kasi pinayagan ng batas na mag-universal partnership itong mga 'to, pero bawal silang mag-donate sa isa't isa, parang sini-circumvent mo yung prohibition sa donation, okey? Kaya bawal din. In other words, parang pinapalabas na nag-enter sila sa universal partnership para itago yung totoong intention nila ng donation. Halimbawa, sabi ko sa asawa ko, "Uy, bawal tayong mag-donate, magtayo na lang tayo ng universal partnership." Kasi parang donation din yun. So yun, parang pinapayagan natin silang itago yung totoong intention na mag-donate ng property sa isa't isa. Eh, bawal silang mag-donate. Kaya bawal din silang mag-universal partnership. Okey? So halimbawa, bigay tayo ng example. Let's say si A, si B, at saka si C, nagtayo sila ng isang partnership, okey? So, ABC partnership. Let's say si A nag-contribute ng 10,000, si B 20,000, si C 30,000. So, yun yung kinontribute nila. Tapos si A at saka si B nagpakasal, okey? Nagpakasal ngayon si A at B. So, sila ay married during, the partnership operation. Ngayon ang tanong kaya, dahil ba sa pagkakakasal ni A at B, okey, tapos binenta ni C yung share nila kasi baka ma-OP si C, eh. Baka kumbaga mag-asawa sila tapos si C single, kumbaga baka ma-OP. Binenta ni C yung kanyang share, "Bahala na kayo diyan tutal mag-asawa naman kayo. 'Yan sa inyo na yung share ko, benta ko na." 'Yan. So, natira ngayon si A at B na married, okey? Now ang tanong ngayon, dissolve ba yung partnership? Is the partnership dissolved dahil magkasawa sila? Ang sagot ay hindi. No. Eh, bakit sir? Akala ko ba 'pag universal partnership? Tingnan natin, universal partnership ba 'to? Hindi, kasi particular 'yan, okey? Particular partnership. Bakit? Paano natin malalaman? Kasi ang kinontribute lang nila is 10,000, 20,000, 30,000. Now, ibang kaso na 'yan kapag halimbawa, universal partnership sila tapos naging mag-asawa sila. 'Yun, dissolved na 'yun kasi nga by reason of prohibition of donation, bawal na rin silang maging universal partnership, okey? Kahit na halimbawa
nagsimula silang single tapos naging married sila, eh, dahil universal partnership sila, bawal na yun, madi-dissolve na yung partnership. Pero in this case, hindi naman sila universal nung una, particular sila. So, kahit mag-asawa sila, pinapayagan ang mag-asawa, okey? Kahit itong mga 'to, pinapayagan sila ng particular. Pero universal, bawal, okey? So, dito nagtatapos yung 1782. Again, tungkol siya sa prohibition to enter into universal partnership. Sino-sino yung mga pinagbabawalan. Basically, sabi ng family code, 'pag bawal mag-donate sa taong 'to, bawal ka din makipag-universal partnership sa kanya. Okay, so sino-sino 'yun? 'Yan, yung limang 'yan. Tapos anong reason? Kasi nga since bawal silang mag-donate, eh, ang universal partnership, eh, parang donation. In essence, bawal din silang mag-universal partnership. Okay. So, I hope meron akong nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka or medyo hindi ka na nakasunod, ulitin mo na yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin 'yan. Yung lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Ba-bye.